Heto na. Literal na nahulog ako sa kama, nung bigla akong tinawagan ng bago nating makakasama ngayon sa interview with Mami Vic. Sa tagal-tagal ng panahon na nagpatong-patong na ang mga tampo ko sa kanya, sa wakas naisipan niya akong kumustahin after 3 years. She is the star of CBN production, and a veteran actress famous for her starring roles in many movies and teleseries. Atin siyang salubungin ng isang masigabong palakpakan at hiyawan, Alexa Sanchez. Suot-suot ang isang kumikinang na puting dress na aabot sa aking tuhod, maayos na pagkakakulot ng aking buhok, at simpleng ngunit malinis na kolorete sa mukha, may matamis na ngiti akong lumabas mula sa backstage ng studio. Sumalubong sa akin ang malalakas na sigawan at palakpakan, na siya naman talagang nakakabingi at masakit sa tainga. Subalit agad ko rin naman iyong kinatuwa, iyon ang klase ng sigawan at palakpakan, na matagal ko ring hindi narinig, aminado akong nakakamiss ang pakiramdam, na lumukob sa aking dibdib. This feels nostalgic. Kumaway ako sa mga audience na naroon, at nagsisipag-ingayan. Oh my God! Parang anghel na tumapak sa lupa ang kagandahan mo Alexa, puno ng pananibik na yamakap sa akin si Mami Vic. Naroon sa boses niya ang gustong maiyak. Nakakainis ka. Bakit ngayon ka lang nagpakita sakin? Nag-transform ka pa, triple ang ginanda mong babae ka. Ganoon na lang kalawak at katamas ang ngiti ko, na hindi ko kayang pigilan. Natawa ako sa kanya, at sinuklian ang nangungulila niyang yakap. Sorry na, Mami Vic. I have no excuse for my actions. But I missed you so much as well. Thank you for welcoming me here to your show. Ano pa nga ba? Si Brantley nga hindi ko maintindihan, ikaw pa kaya? Humiwalay kami sa yakap. O siya, maupo na tayo. Naupo kami sa magkatapatan na mataas na upuan. May inabot sa aking mikropono ang isang staff na mabilis kong tinanggap. Hamupa naman ang mga ingay, saka nagsimula akong tuunan ng pansin ni Mami Vic. Hindi ako nagbibiro Alexa Yung look mo ngayon, talagang nagbago at lalong gumanda, kumpara sa huli kong pagkakatanda sa itsura mo. Mas matured na ngayon, oo. Kung sa bagay, 3 taon na rin. Nakakapanibago. Walang kakupas-kupas. Kahit gusto kitang etsyapwera hindi ko carry. Ang laki ng pinagbago mo. Nako Mami Vic. Ako pa rin to. Ang totoo niyan, ang usual look ko hindi naman talaga ganito. Pero dahil first time ko ulit maere, talagang pinaghandaan ko na. Nung nakita ko ang sarili ko sa salamin, pati ako napasabi na. I still got it after 3 years. Hindi nawawala ng ngiti kong tugon, hawak ang mikropono. Wow! So ang usual look talaga ng Alexa Sanchez, ay mami na mami ang datingin. Nanukso siya agad. Oy! Kala mo hindi ko malalaman mula kay Brantley Nauna na niyang inere, kaya buong Pilipinas, alam na may anak na kayo. But still, para ka lang matured na dalaga. Lumiit ang ngiti ko. Well Mami Vic, now that you mentioned it faster than I thought. This is actually the main reason, why I decided to do a hot seat interview with you, just to clear things up. Kaagad na gumuhit ang pagtataka sa mukha niya. Ibig sabihin, ano nga bang main reason, kung bakit sa tinagal-tagal na panahon, ay ngayon mo lang naisipan akong bisitahin dito sa show? Well, simula nung mayre ang interview mo kay Brantley, talagang nakita ko rin kung paano yun kumalat sa social medias. Yes, lahat ay excited sa revelation yung dalawa. Lahat ay nag-aabang. Na para bang ginawa nyong real-life teleserye ang mga buhay nyo. Pero maybe ako, kasi just almost a couple of weeks later, na nag-circulate ang relasyong meron kayo ni Brantley. Bigla na lamang nag-boom sa social media ang videos and pictures mo, together with a famous businessman and billionaire sa bansa. And don't get me wrong hindi lang ang madla ang nagulat doon, pati na rin ako. I knew from there that something wasn't right. Then, naalala ko yung sinabi ni Brantley, na hindi kayo magkaayos ngayon as a couple. Ano nga bang masasabi mo at side mo sa kwento Alexa? I'm dying to know everything. We all are. Kahit na tumatawa siya, ay nakikita ko ang tensyon at matinding kuryusidad niya. Si Mami Vic lang naman ang kakilala kong #1 chismosa sa bansa,
kaya hindi na ako magtataka kung bakit nag-proceed siya agad sa ganitong usapin, pagtungtong ko pa lamang sa entablado. Ang interview na ta ay live ngayon, na napapalabas sa television. Kahit na sa loob-loob ko ay kinakabahan ako, ang katawan ko naman ang nagpaparamdam na sa akin ng confidence, na para bang sanay na ito sa nangyayari ngayon. Tinamisan ko ang ngiti ko. Okay, wala nang paligoy-ligoy, dediretsuhin ko na kayong lahat. Brantley and I have never been married, or had an intimate relationship before, rather than friends. Oh, sabay-sabay ang lahat ng tao sa studio na napasinghap ng hangin, at matagal na hindi nakabawi. Napanganga si Mami Vic, na siya pang may mas epic na reaksyon sa sinabi ko, subalit mas pinipili niyang maging profesional na interviewer ngayon, pero ano yung sinabi niya sa nakaraang interview sakin? Hindi ba't may anak na rin kayo? Oh, meron akong anak, siya wala, napangisi ako ng nakaloloko. Hindi ko alam kung saan niya napulot ang istorya niya na kasal kami. Dahil bukod sa nakasulat sa papel na sa iba ako kasal, wala siyang ebidensya na nagsama kami sa nakalipas na mga taon. Nasa tama akong pangangalaga ng asawa ko ngayon, kasama ang anak namin. That is the reason why I needed to step up in public again, just to state that I have nothing to do with Brantley's false statements. Kahit na kalahati ng sinabi ko ay wala ring katotohanan, hinding-hindi ko aaminin sa publiko na nagsama kaming dalawa. The public should only know how delusional he was to even claim our marriage. Malamang ay hindi siya ngayon makapagsasalita sa publiko, dahil sa banta sa buhay niya. He should be hiding in Raquel's wings right now, dahil kung lumabas siya ay mismong si Isagani na ang makakaharap niya. He wouldn't like it if that happened. Teka, sandali lang, kailangan ko munang uminom ng tubig, dahil sa mainit-init na usapang ta. Ani Mami Vic na kaagad inabutan ng bote ng tubig ng isang staff. Tinungga niya iyon diretso. Kung noon ay matatawa ang mga audience, ngayon ay tahimik dahil hindi parent sila makabawi sa gulat. So, ang sinasabi mo ay may iba kang kinakasama ngayon, at hindi si Brantley Maxwell. Pagbabalik niya sa usapan ng maproseso iyon. Tumango-tango ako. Yes, Mami Vic. I actually brought my husband here. Kasi hindi niya rin ako papabayaan mag-isa rito. Nasa backstage siya ngayon, nanunood. Oh my God. Muli na naman siyang napasinghap ng hangin. Don't tell me, please don't tell me na yang asawa mo na yan ay itong tao na madalas nang nalilink sa'yo. Dahil naalala ko, 3 years ago, meron na rin kayong naging issue, nung kumalat ang video na sinasabi niyang siya ang asawa mo. Recently, nalink na naman siya sa'yo. Muling lumawak ang ngiti ko sa labi. Yes, that is my husband. That man is no other than my husband, the love of my life. Oh my God! Napatayo siya at binalik ang sarili sa pagiging profesional. Please, escort Mr. Isagani Santiago, on the stage to join us. Oh my God! I never expected this. Sana sinabi mo nang ma-prepare ko ang sarili ko at ang studio, para sa maayos na treatment sa isang Santiago, Alexa. Napatawa ako. It's alright, Mami Vic. What can I say? Isagani Santiago is a respected man, who must never disappoint. Even amid the issues, he should be served well. Oh my God! Napatikip ng mga labi si Mami Vic, nang lumabas si Isagani mula sa backstage. Nakasuot lamang siya ng casual wear, a white polo and black trousers, but his accessories and overall looks are screaming wealthiest. Sa suot niyang relo, kwintas, singsing at sapatos, makikita mo na kaagad ang kinang ng mga yun mula sa malayo. Subalit ang pinakadahilan ng muling pagtitilian ng mga audience sa loob ng studio, ay ang kanyang perpektong itsura ngayon. Akalain mong foreign artist and model siya, subalit isa palang businessman. Kung ang Alexa Sanchez ay isang anghel na tumapak sa lupa, ang asawa naman niya ay isang Greek god na nagkatawang tao. Surreal, komento pa ni Mami Vic, pabiro man niyang sinabi, ay halata ang pagsasabi niya ng katotohanan. Naroon kaagad ang paghanga sa mga mata niya. Nakita ko ang pormal na ngiti ni Isagani L sa host, sa mga audience, at sa camera, bago siya tuluyang lumapit sa akin, at tumayo sa aking tabi. Proud akong napangiti. Thank you for being here. I'm your husband,
So of course I'll support you, aniya, hinawakan ang aking baywang. Nakikita ko ang mga ningning sa mga mata niya. He told me yesterday, how badly he wants the world to know that we're married. Kahit nabatid kong gustong-gusto rin niyang gawin ang interview na to, sobra-sobra pa rin ang pasasalamat ko sa kanya. Nasa na ang staff natin? Upuan dali. Maglabas kayo ng isa pang upuan. Natatarantang utos ni Mami Vic, na siyang kinatawa ng madla. Dahil 2 single na upuan lamang ang nakahanda, ay naglabas pa ng panibago para lamang kay Isagani, na pinuwesto sa aking tabi. Inabutan din siya ng sarili niyang mikropono. Mahigpit kong pinagbuhol ang mga daliri ko sa mga daliri ni Isagani, nang makaupo siya. Hinawakan din naman niya ang kamay ko na may kaparehong higpit. Samantalang bumalik din naman sa pagkakaupo niya si Mami Vic, nilulubos-lubos ang pagtitig sa mukha ni Isagani, "Sir, welcome po sa aming munting show. Hindi kami nakapaghanda, dahil wala namang pasabi ang asawa niyong to, pagpasensyahan niyo na. No worries, treat me the same as the other guest. I'll be glad." May pagkamababang saad ni Isagani, di tulad ng pangkaraniwang niyang pagiging arrogante. Sa totoo lang ay pinanlalambutan akong bigla, dahil sa revelasyon na to. Dahil nitong nakalipas lang na mga linggo, ay nagpa-interview sa akin si Brantley. Ako naman tong na-excite, dahil nga kilalang kilala ang love team nila sa madla, kahit ilang taon na nakalipas, lalo pang nabuhay ang mga fans, at nanembalik ng sabihan niyang kasal na sila, at may anak na sila Alexa. Ikaw po ba, Sir Santiago, anong masasabi niyo ron? Personally, I'd say he's very delusional, nakatago ang nakalolokong ngisi niya sa nakatapat na mikropono sa labi niya. For real though, he's been trying to simp with my wife for years now. He already knew 3 years ago, that my wife was married to me, yet he made moves like this in public out of nowhere. So talagang pati kayo nagulat sa mga binalitang iyon ni Brantley sa publiko. Of course, who wouldn't? But I was more mad than shocked. Inaagaw niya ang asawa ko ng harap-harapan. Napaubo si Mami Vic. Nagkausap na ba kayo ni Brantley, sir? No. Kung bibigyan ng pagkakataon, pipiliin niyo bang makipag-usap sa kanya? At ano ang sasabihin niyo sa kanya? Oh, kakausapin niya ang kamao ko. I'm sure he will know the meaning behind it. Nakagat ko ang ibaba kong labi, at pinisil ang kamay ni Isagani, saka palihim na bamulong. Behave. Sorry, palihim niya ring bulong pabalik. Napaimpit naman at tili si Mami Vic. Lagot, patay tayo dyan. Kagagaling pa naman niya sa isang insidente, tapos mukhang may darating na namang bago. Kung napapanood mo to ngayon Brantley, hindi ko na lang alam kung anong magiging reaksyon o aksyon mo. Nagtawanan at naghiyawan ang mga audience. Nararamdaman kong pati sila, ay conflicted sa mga nangyayari at naririnig ngayon. How long na ba kayong kasal na dalawa? It's been almost 6 years now, si Isagani ang agad na nakasagot. Nalungkot ako sa loob-loob ko. Hindi naging maganda ang unang taon ng kasal namin, ang pangalawa ay walang nabago, at ang pangatlo na sana ay siyang pag-abandono ko sa kanya. Ang sumunod na 3 taon, ay ibang lalaki ang nakasama ko, habang nag-iisa siya. Yet, we're still married on paper, and he still regards me as his wife during those times. Kumikirot ang puso ko sa tuwing naiisip, kung gaano kami kadurog mag-asawa sa kinalabasan ng aming relasyon. Those people who destroyed us should pay the consequences. Karma will find its way to them. Tadhana at ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan, upang magkabalikan kami ni Isagani. Ang tagal na, hindi makapaniwalang bulalas ni Mami Vic. Ibig sabihin noong tanyag pa ang love team nyo, kasal na kayong dalawa. Yes, nakangiti pang tugon niya. Kung ganun totoo pala talaga ang binalita noon, nakasal kayong dalawa. Dahil ito hati talaga ang opinyon at paniniwala ng mga netizens, simula roon sa pagkalat ng larawan nyo nung kayo'y ikasal. Hanggang sa interview ni Brantley. Bale, ang katotohanan talaga ay itong nasa harapan namin ngayon, tama ba? Yes. Actually, dala ko ang marriage certificate namin ngayon, tumamis ang ngiti sa labi ni Isagani, habang pinapanood ko siya. Oh wow! Talaga, ready si Mister. Ilabas na yan ng magkaalaman na.
Natutuwa at nananabik pang sigaw ni Mami Vic. Hindi ko naman mapigilan ang pagkawala ng malaki kong ngiti, na batid kong abot-abot tainga ko na ngayon. Lumabas si Ramil mula sa backstage, dala-dala ang piraso ng papel. Nagtilian pa ang mga kababaihan, dahil sa taglay ding alindog ni Ramil, na maging si Mami Vic ay napakomento. Ang taray busog na ako sa mga mukhang nakikita ko sa harapan ngayon. Pwede na akong hindi kumain mamaya. Muli na namang natawa ang mga audience. Inabot ni Ramil sa kay Mami Vic ang papel, na kaagad niyang tiningnan. Oo nga, totoo nga talaga, pagdeklara na niya. Nakakaloka, kung bakit niyo ba naman kasi ginawang teleserye ang buhay ninyo, at puno ng revelasyon. Paniguradong pagpipiestahan na naman ito ng mga netizens. Well, the most important thing is, that everyone should know that Alexa's husband is none other than me. If I had to declare that 1,000 times, so people would keep that in mind, I would. Wow, no joke sir, but it's giving possessive vibes. Natatawa siyang napabaling sa akin. Alexa, paano ka nakabingwit ng isang Santiago? Anong ritual ang ginawa mo? Pabulong naman sakin. Mami Vic, pasensya na, pero ako ang biningwit niya. Taray, he fell first, bago ikaw. Yes po. He fell first, and I also fell for him at first sight, then we just fell harder on each other. Nakakainggit naman. Gumuhit ang inggit ngunit labis na paghanga sa mukha niya. Kumusta naman ang anak niyong dalawa? Dala niyo ba siya ngayon? We'd like to, but our son is very sensitive to loud noises and screams, so we decided not to bring him here, paliwanag ko. Ay ganun. Sayang, kung may pagkakataon, pakilala mo naman ako. Gawin mo na rin akong ninang. Huwag mo rin akong kalimutang i-invite sa mga birthday niyang darating. Please lang Alexa, pambawi mo na yon sa hindi pagpapakita sakin ng 3 taon, ano? Oo naman, Mami Vic. Akagagalit ko pang gawin kang ninang nang may sponsor ang anak namin. Nako, sa yaman yung yan, baka ako na magre-regalo, ako pa mahihiya sa ireregalo ko. Ilang sandali pa kaming nakipagtawanan at nakipagbiruan kay Mami Vic, upang pahupain ang tensyon o init na nararamdaman ng mga manunood, habang sinasagot din ang mga natitira niya pang katanungan. Subalit pagkatapos pa lang ng interview, kaagad nang nag-ingay ang mga tao sa social media. At gaya ng inaasahan ko, bagaman hati ang mga opinyon, lumalabas ang pagkakapahiya ni Brantley.